Praise God. Medyo malamig po ang panahon natin ngayon sapagkat meron pong bagyo. Ano? Sabi mo sa katabi mo, bagyo ka lang, mananampalataya ako. Amen? Totoo yan. Kasi pag ang mananampalataya at kasama mo ang Panginoon, walang bagyo. Ano? Walang struggle. Kaya sabi mo sa katabi mo, napagtagumpayan natin. Unang-una ang antok. No? Ang hirap pong gumising kaninang umaga. Praise God. By the grace of God, ay tayo po'y tinipon ng Panginoon sa isang layunin lang upang bigyan ng papurit pagsamba ang kanyang pangalan. Walang limitasyon, walang panahon. Ano po? Kaya nga sabi nga sa Bible nga, ang mga bato ay sasamba sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Na kayang pasambahin ng Panginoon sa kanyang pangalan ang lahat ng nilikha niya. Tayo pa kaya na tayo mga tao na kawangis ng Panginoon ang di sasamba at magpupuri sa kanyang pangalan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, lalo po pinag-uusapan po natin ang pag-asa o mabuhay sa pag-asa sa 1 Pedro 1:3. Purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, muli tayong ipinanak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Kaya napaka-importante po ng pag-asa sa ating lahat. Ano po? Napaka-importante lalo po sa panahon nating na mapanghamon, sa panahon na may bagyo, sa panahon na tayo gipit sa mga bagay na tayo nangangailangan ng tagumpay, ang pag-asa lamang mula sa Diyos ang ating kinakapitan. Di po ba? At ang pag-asang yan ang nagiging lakas natin sa mga pagsubok na ating nararanasan. Kaya po, last message po ng Panginoon, di po ba? Yung mabuhay sa pag-asa na may kagalakan, na kahit po tayo nakakaranas ng mga ganitong pagsubok, na tayo po nakakaranas ng mga ganitong mga unos, ay tayo po nakangiti pa rin. Na tayo po masaya pa rin. Na tayo po nakakaranas pa rin ng kagalakan na kung saan ang Diyos ang nagbigay nito. Kaya po yung pag-asa po natin, ito po isang napakandang regalo sa atin ng Diyos. Ano po? Lalo na ngayon, magpapasko, no? Kaya iba, paano ako magiging masaya ngayong Pasko? Nawalan ako ng bahay, namatayan ako ng pamilya dahil sa bagyo, nalunod, or something na may problema ako, magiging masaya. Yung pong isang napakandang regalo po sa atin, yung buhay na pag-asa. Ang magkaroon ka ng Panginoon na si Jesus sa iyong buhay, ay hindi po kaya po yung palitan ng anumang bagay dito sa mundong ito. Kaya po napakahalaga na yung pag-asang ito, yung buhay na pag-asang ito yung nag-aangat sa atin sa espiritu na gusto mo nang gumibap, ayoko na, talikuran ko na ang aking pananampalataya, gusto ko nang gawin ang mga bagay na gusto ko na mapapasama sa akin, hindi mo gagawin dahil sa pag-asa na meron ka. Hindi ka gigibap. Ano? Kasi nga ito yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Dahil sa pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Kaya tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya at sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya itong pag-asang ito may kailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa hanap buhay, kailangan mo ng pag-asa. Sa pag-aaral, kailangan mo ng pag-asa. Sa relasyon mo, sa pamilya mo, kailangan mo ng pag-asa. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, ito po'y nangangailangan ng pag-asa mula sa Panginoon. Ang ating pag-asa ay buhay at mapangahawakan natin at may katiyakan. Kaya nga last message, sabi po ng Panginoon, di ba? Yung pag-asa mo ay sa mundo, walang katiyakan. Bakit? Ang pera, pag-asa mo yan, nawawala, nauubos, nananakaw. Ang ganda, nawawala rin. Ang talino, mamamatay ka rin eh. Di ba? Yung lakas mo, manghihina ka rin. Walang katiyakan. Maging ang tao, kaya ang katiyakan na meron tayo na nagbibigay sa atin at may kasiguraduhan, ito yung sa ating Panginoong Kristo. Ano po? Ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus ay ang kapangyarihan din sa atin na bubuhayin tayo sa darating na panahon. Kaya napakaganda po ng pag-asang ito eh. Kung nangyari yung pag-asang ito sa ating Panginoong Kristo, ibig sabihin, anuman ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, anuman ang pangako sa iyo ng ating Panginoon Kristo ay mangyayari. Sapagkat yung pinakamagandang pag-asa, buhay na pag-asa, ay nangyari sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, ano pa ba yung maliliit na bagay na hindi mangyayari sa atin? Hindi dapat maliit.
mga bagay na mabubuti na gagawin sa atin ng Panginoon. Kaya lahat ng sumasampalataya ay kumikilos yung kapangyarihan na ito na buhay na pag-asa sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay nasa atin. Amen? Sino po ang nasa Kanya sa buhay ng ating Panginoon Kristo? Kaya may pag-asa tayo eh. Kasi yung pag-asa na yan, yung kapangyarihan na yan ay nasa atin, kaya tayo po ay nabubuhay at tayo po ay sa kabila ng lahat, tayo po ay hindi nalulungkot o nawawalan ng pag-asa. Kaya ang pag-asa ay hindi na, ang pagsubok ay hindi po natin pwedeng iwasan. Kaya madalas, sabi ko sa inyo, sino may pagsubok, taas kayo. Dadagdagan pa. Kasi totoo, di ba? Minsan, yung pagsubok na yan, may kamag-anak. Magdadala ng asawa, magdadala ng pinsan, dumadami yung pagsubok. Pero ang mahalaga, sa pagsubok na yan, meron tayong pag-asa. At ang pag-asa yan, may katiyakan mula sa Diyos na mapagtatagumpayan natin. Katulad po ng sabi sa Mateo, kung ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ay parang isang pundasyon na itinayo mo sa isang bato na kung saan dumaan man ang bagyo, dumaan man ang unos, dumaan man ang malalakas na hangin, ang baha, hindi siya mabubuhal. Pero pag ito itinayo mo sa mahinang pundasyon sa buhangin, isang agos lang babaksak na. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na kapag ang pag-asa mo ay nasa Panginoon, dumaan naman ang bagyo, dumaan naman ang pagsubok, dumaan man ang lindol, hindi ka babaksak sapagkat ang iyong buhay ay nakaangkla sa pag-asa na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Kasi nakaangkla kay ang buhay mo nasa pundasyon, sa batong buhay, ang ating Panginoong Kristo. Kaya po yung pag-asa na yan ay kayang magbago sa atin sa panahon ng pagsubok. Kilala niyo po si Peter, si Pedro? Di ba si Pedro isang halimbawang tao na nabigyan ng bagong pasimula, na laging may bagong chances. Kilala niyo si Peter? Di ba? Siya pa yung nagsabi na, hindi ka mamamatay, Panginoon, pero sinabihan siya Satanas ni Jesus. Dahil hinahadlangan niya ang kalooban ng Diyos. At yun pa yung pagkakataon na sabi niya, Lord, hindi kita itatatwa, ikaw pa. Pero nangyari, 3 beses niya itinatwa. Ibig sabihin, sa panahon ng mga pagsubok, sa mga panahon na tayo nagkakamali, sa panahon tayo nadadapa, at hindi natin iniisip ang ating sinasabi, basta sinasabi lang natin yung gusto natin, minsan, doon tayo bumibigay. Pero sa Diyos, hindi. Basta nakaangkla ang iyong pag-asa, lagi may another chance, lagi may bago. Sabi mo sa katabi mo, lagi may bago sa Diyos. Yun ang katotohanan, na tayo nagkakamali, na tayo bumabaksak, lumulugmok, balik lang tayo sa Diyos. Kasi yung grace o yung biyaya ng Panginoon ay sapat sa lahat ng pangangailangan ng tao. Sino ba dito walang kasalanan? Di ba? Lahat po tayo nagkakamali pa rin. Pero hindi po yung tinignan ng Diyos yung pagkakamaling yan. Kundi tinignan ng Diyos yung buhay na pag-asa mula sa ating Panginoon Kristo na magbibigay sa atin ng pag-asa na kahit tayo ay nasa panahon ng pagsubok. Ano po sabi din sa 1 Pedro 1:3-4? Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng Panginoong Kristo. Dahil sa dakilang awa niya sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may hinandang mana ang Diyos para sa atin. Ang pamanang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Amen. Alam niyo po yung pag-asa mo na hindi kayang palitan ng anumang bagay dito sa mundo. Yung nakausap nga po ako kaninang umaga. Na sabi niya, Pastor, handa akong mawala kung mamatay man ako. Mas excited ako. Alam niyo kung bakit nagbibigay ng pag-asa sa atin lahat yon? Kasi nga, ang pag-asang ito hindi kayang tumbasan ng anumang yaman dito sa mundong ito. At pinag-usapan nga natin yung message po ni Lord last week, di ba? Yung manang ito ay hindi man lang pumasok sa isipan, hindi man lang narinig mo, o hindi man lang nasabi ng iyong mga labi yung nakahanda sa'yo. Di ba? Halimbawa na lang, si Tatay Rose bibigyan ko ng regalo, mayaman akong tao. Excited siya kasi
ano kaya bibigay ni Pastor? Yaman-yaman yan. Excited ka, di ba? Alam mo, kasi mayaman yan. Ang magbibigay sa'yo ng mana, ang magbibigay sa'yo ng regalo, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, ang buhay mo siya rin na may nagbigay niyan, di ka may excite? Di ba? Yun na lang eh. Kasi alam mo, yung magbibigay sa'yo, isang Diyos, at ang bibigay sa'yo, hindi kumukupas, hindi nawawala, at hindi nasisira. Grabe, kaya lalo tayo nagkakaroon ng pag-asa. Lord, buhay ang pag-asa ko. Kaya sa panahon ng mga pagsubok, kahit sa panahon na mahihirap, ito po ang ating mensahe ng Panginoon. Sa mahihirap na panahon, ang buhay na pag-asa ay nagbabago ng buhay. In tough times, living hope changes life. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Ano? Na kahit tayo'y nakakaranas ng pagsubok, pag tayo'y naghihirap, kapag tayo ay down na down, ano sabi ng sanlibutan? Siguro hindi ka mabait. Siguro ang dami mong kasalanan. Ganyan lagi yung sabi. Pero kay Lord iba. Kapag yung paghihirap na yan, yung mahirap na naranasan mo, ibinigay mo sa Panginoon, walang pangit sa Kanya, walang mahirap. Anong sabi ng Panginoon? Gagamitin ko yan para sa pagbabago pa ng buhay mo. Ganon kabuti si Lord. Kaya pag tayo po yung nakakaranas ng pagsubok na mahirap na panahon, minsan sinasabi natin, siguro hindi ako mahal ni Lord. Minsan tayo ganyan mga Kristiyano, di ba? Siguro ang hina-hina ko kay Lord. Siguro may nagawa agad akong kasalanan. Possible, pero hindi tayo ginaganon ng Panginoon. Kundi yung mga bagay na mahihirap na nangyayari sa buhay natin, sabi ni Lord, gagamitin ko sa iyo para lalo kang tumatag at lalo kang mabago. Ganon kabuti si Lord. Ganon ang sinasabi. Ano po sabi dito sa unang Juan 3:2 hanggang 3? Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nayahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Subalit alam natin sa pagbabalik ni Kristo, tayo magiging katulad niya dahil makikita natin ang tunay niyang anyo. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap linisin ang kanyang buhay upang maging katulad ito ng buhay ni Kristo na malinis. Sino po dito mga anak ng Diyos? Ano po sinasabi sa atin? Kapag ikay mananampalataya, na alam mo na ikay anak ng Diyos, ibig sabihin na kahit tayo dumadaan sa mga pagsubok, yung pagiging anak mo hindi mababago. Tama po? Kaya ibig sabihin, dumadaan ako sa pagsubok, anak ka pa rin ng Diyos, hindi nagbago yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano man kinaharap mong pagsubok, kumilos ka bilang anak ng Diyos. Ano ka kakikilos? Siyempre, ibig sabihin, imbis na sirain mo yung buhay mo, imbis na magbisyo ka, imbis na tumalikod ka sa Diyos, anong ibig sabihin sa atin ng Panginoon? Anak kita, kumilos ka bilang anak ng Diyos. Kaya yung mga pagsubok na nararanasan natin, lalo nagpapakita, anak kita. Bakit? Lalo mo nararanasan ang kapangyarihan at pagiging anak mo sa ating Panginoong Ama. Kaya bilang anak ng Diyos, dapat tayo, lalo tayong nagpapabago. Naghihirap ka na, hindi, susunod ako sa Panginoon. Kikilos ako bilang anak ng Diyos. Kaya nakikita natin yung mga pagsubok niyan, ginagamit ng Panginoon upang lalong ipahayag sa atin, anak kita, hindi kita pababayaan. Ililigtas kita. Ano man ang mangyari, makakasama mo ko hanggang sa huling buhay mo. Kasi nga, anak kita. Ano pa sabi dito? Ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo yung nagsisikap linisin ang kanyang buhay. Yung pag-asa natin sa Panginoon na alam mong ikay anak ng Diyos at ang pag-asang ito ang hindi magdadala sa iyo upang hindi ka lalo maging malinis. Okay, may nangyari hindi maganda. Imbis yung mga pagsubok na yon o may nagawa kang kasalanan, tinatalikuran mo at nagiging aral para sa iyo. Not to condemn you, hindi ka husgahan ni Lord. Nabasa niyo po ba yun? Yung si Magdalene, yung siya po ay bayarang babae? Ano sabi ng Panginoon? At sino unang bumato? Siya yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Lahat may kasalanan. Ano sinabi niya kay Magdalene? Maria Magdalene. Huwag ka na muling magkasala pa ulit. Hindi tayo kinukundem ni Lord kung tayo nagkakamali. May pagmamahal.
Kaya sabi ng Panginoon, may pag-asa, may bago lagi, may bagong chance lahat sa ating buhay. Nagkamali ka, tayo ulit, lapit sa Diyos. Nagkamali ulit, tayo ka ulit. Ilang beses kang nalulugmok, ganong beses ka rin tumatalima sa ating Panginoon, lumalapit sa Panginoon. Dahil anak ka ng Diyos. Amen? Kaya yung mahirap na panahon na ating nararanasan, hindi dapat naging instrumento yan o ginagamit ng kaaway para tayo tumalikod. Na para tayo ay lalong sumpain mo ang Diyos. Hindi. Pinapakita sa iyo ng Panginoon, mahal kita. Kung ikay nagkamali, tayo ka lang. Lilinisin kita. Sumunod ka bilang anak ko. Yun ang mahalaga naman, yung pagbalik natin sa Panginoon. Ang mahalaga na tayo yung nagpapabago at ang pag-asang ito ay naggagaling sa ating Panginoon Kristo. Ang buhay natin na maging malinis kahit sa panahon ng mga pagsubok. Kaya ba natin? Kaya po. Kasi hindi mo naman gagamitin yung lakas mo, ang talino mo, o kakayahan mo. Gagamitin mo ang kapangyarihan ng biyaya at pag-asang meron ka mula sa ating Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, ako po, nung ako hindi pa nababago, na akong talikuran ng aking bisyo, nung sinama ko ang Panginoon sa buhay ko, nagkaroon ng pag-asa. Kaya palang mabago. Di po ba? Kaya pala natin na baguhin ang buhay natin kahit sa panahon tayo nahihirapan. Bakit? Ang Diyos pa rin ang magbabago sa atin. Yung pag-asang iniligay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, yun din ang pag-asang gusto ng Diyos na isabuhay natin at gawin. Kaya nga, mabuhay sa pag-asa. Huwag dun sa mga bagay na nakikita, nararanasan, o nararamdaman mo. Kasi yung karamihan ganyan, pag ikay nararamdaman mo, walang pag-asa kasi nakikita ko ngayon. Takot ka, balisa ka, alalahanin, huwag doon. Kung ano yung sinasabi ng pananampalataya at ng katotohanan, doon po tayo magbase. Ang pag-asa natin sa Diyos ay nagsasabi na ating buhay ay para sa langit at hindi po dito sa mundo. Kasi anak nga po tayo ng Diyos eh. Kaya po di ba nakakalaan ng ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoon Kristo upang saan? Ano man na nakikita natin dito, hindi ako taga rito. Sa langit ako. Sino po dito makapagsasabi taga langit ka? Ako konti. Kasi ang totoo, kasi pag ikay nakafocus doon, ano man na nangyayari dito, hindi naman ito talagang tahanan ko eh. Doon talaga eh. Kaya yun ang lalo nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ay, anak tayo ng Diyos. Bilang ama, nasan siya nakaluklok sa langit. Kaya doon tayo nakatuon. Kaya ano man ang nangyayaring pagsubok, hindi, panandalian lang to kasi doon talaga ako destined. Doon talaga ako itinalaga ng Diyos. Kaya lalo tayo nagkakaroon ng buhay na pag-asa. O bakit tayo mababago sa panahon ng mga may hirap? Bago magkakaroon tayo ng pagbabago mula sa buhay na pag-asa. Unang-una, may sangkop na solusyon ng Diyos sa kasalanan. Alam niyo po ba karamihan sa tao, bakit sila nahihirapan? Lahat tayo? Because of sin. Kasalanan. Balikan natin ang book of Genesis. Kung bakit kailangan maghirap si Adan at Eva, anong pinag-ugatan? Kasalanan. Yung kasalanan na yan, hindi naman gusto niya na tayo maging maligaya, mapagpahinga, magkaroon ng kagalakan, ayaw niya yan. Ang gusto ng kasalanan, ilayo tayo sa Diyos. Ang gusto ng kasalanan, mawalan ka ng kagalakan. Gusto ng kasalanan, yung buhay mo, maparusahan na walang hanggan. Ang Diyos hindi yan. Kaya yung pag-asa na yan, ay binigay sa atin ng Panginoon sapagkat may binigay ng, solusyon, angkop sa ating lahat. Ano yung sinasabi po dito? Kasi noong unang panahon pa lang, yung nagkasala si Eva at Adan, may solusyon na ang Diyos. Ganong kabuti ang Diyos at panayang punong-puno ng pag-ibig sa tao. Nung nagkasalang pa lang sila, Eva at Adan, alam na niya kung anong gagawin. May plano na ang Panginoon. Ang sabi din sa 1 Pedro 1:10 hanggang 11. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat ng mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo, yung pagliligtas ng Panginoon. Kanilang sinayasat kung anong pagkatao, kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Nakaplano na po lahat. Sa Book of Isaiah pa lang, sa Lumang Tipan, meron ng
gagawin ng ating Panginoon Kristo. Magdudusa na siya upang yung pagdurusa niya doon sa cross, yung kamatayan niya doon sa cross, ay maging solusyon doon saan? Sa number one, kailangan ng tao ang kaligtasan. At ang sabi nga dito, at ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. Ang lahat ng sasampalataya sa ating Panginoon Kristo, ang lahat ng susunod at maniniwala sa ating Panginoon Kristo ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ng kaligtasan. Kaya noon pa lang, may angkop ng solusyon ng Diyos Ama. Meron ng solusyon kasi ang lahat na nagpapahirap, ang lahat na nagpapalungkot sa tao, ang lahat ng mga tumatalikod sa tao ng tao sa Diyos, ang pinaka main point, kasalanan. Kaya yan ang sinulusyonan ng ating Panginoon. Kaya kahit sa panahon ng tayo nahihirapan, yung buhay na pag-asang yan ang nagdadala sa atin ng pagbabago. Bakit? Alam mo kasi na may solusyon na dyan sa problema mo. Nagkasala ka, lumapit ka sa Panginoon, patatawarin ka. Dahil yung pagkamatay ng ating Panginoon Kristo doon sa cross, ang unang-unang tinanggal yung kasalanan mo. Yung kasalanan mo, hindi lang ngayon, maging yung future sin mo, tinanggal na ng Panginoon. Kaya pag tayo nakakaranas ng mga pagsubok, nagkamali na naman ako dahil ganito, hindi. Bakit? Ito yan lang magpapabago. Ay, hindi ko na gagawin to. Lalapit ako sa Panginoon. Hihingi ako ng tawad. Bakit? Alam mo kasi, yung pagkamatay ng ating Panginoon Kristo ang tumubos sa iyong kasalanan. Kaya lalo tayo nababago. Hindi ibig na, ang hirap-hirap na ng buhay ko. Magbibisyo na lang ako, sisirain ko yung buhay ko. Hindi. Bakit? Alam mo kasi may solusyon na ang Diyos dyan sa ginagawa mo. Kaya makikita natin, hindi ito ang paglayo sa Panginoon, kundi paglapit sa ating Panginoon. At ang pinapanabikan pa ng mga mananampalataya, hindi lang po tayo mga mananampalataya so nangyaring yun, maging ang mga anghel. Grabe, no? Pinananabigan yung nangyaring iyan, yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. Ano po sabi dito? Sa 1 Pedro 1:12, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanila sarili kundi sa inyo. Sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral na ebanghelyo, sa inyo ng ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito'y pinananabigang makita ng mga anghel. Grabe, miski ang mga anghel sa langit, tuwang-tuwa sila, excited sila sa mangyayaring plano ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Kaya nga, antimano pa lang, sabi ni Lord, itong mga tao laging masasadlak sa kasalanan kasi hindi nga sila perpekto. Ito ibibigay ko ang aking bugtong na anak upang hindi sila matatili doon sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, aalisin ko sila mula sa kadiliman patungo sa aking kaharian, sa kaliwanagan. Kaya pag tayo nakakahanap ng mga mahihirap na panahon sa ating buhay, hindi tayo isipin natin, ay, siguro ganito ang buhay. No. Kasi 2,000 years ago, ginanap na ng Panginoon yung propesya niya, yung solusyon sa kasalanan. Kaya hindi ka na dapat nagbabalik sa dati. Bakit? Nagpapatuloy ka dapat sa pagbabago. Kaya sino po dito mga anak ng Diyos? Diba? Kaya pag anak ka ng Diyos, dapat ang ugali mo, ang pananalita mo, ang kilos mo, ang galawan mo, maka-Diyos. Kasi anak ka ng Diyos eh. Di po ba? Kaya nga, minsan malalaman mo isang tao pag anak mo eh. Anak ng iba. Anak ka ni Pedro na. Bakit po? Paglalakad mo, Pedro eh. Di ba ganon? Anak ka ni Juana na. Bakit po? Kasi ganyan magsalita sa Juan eh. Di ba ganon? Oh, ang kilos mo, ang pananalita mo, manang-mana ka sa nanay mo. Kaya ganun po tayo. May angkop na solusyon. Kaya pag tayo mga anak ng Diyos, ang pag-asang itong buhay ay nagpapabago sa atin. Kasi nga, sabi nga ng Panginoon, darating na magiging katulad tayo ng Panginoong Kristo. Kaya huwag kayong magtaka. Kapag kayo, ba't kaya ako gumagawa na ako ng mabuti? Ba't kaya ako nagiging matuwid na? Bakit kaya ako nagpapatuloy sa pagsunod ng Panginoon, sa Panginoon? Dahil yan talaga ang gusto at plano at layunin sa iyo ng Diyos. Kaya yung mga pagsubok, yung mahihirap na panahon o sa buhay mo,
Hindi yan ang magiging hadlang. Saan? Sa daan, sa itinalaga ng Diyos kung saan ka inilagay na makasama niya. Sabi mo sa katabi mo, magsasama tayo sa langit. Pero hindi pa ngayon. Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo. Kaya kaya may bagyo. Bagyo ka lang. Bakit? Sa langit wala niyan eh. Di ba? Okay lang ka kasi may pag-asa kang buhay. Meron kang sabi mo, nako, typhoon signal number 5. So what? Bakit? Di sa pagmamayabang, may Diyos ako eh. Ililigtas ako ng Panginoon dahil buhay ang pag-asa ko. Amen. Kasi yun ang katotohanan. May mga nagpapanik buying, bilhin na kayo, kailangan ito. Ang palad nyo, kami nagpapanik lang, walang buying. Kasi minsan ganun, di ba? Kailangan natin bumili nito kasi God will provide. Di ba? Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Kung may Diyos na kayang humawi ng dagat, may Diyos din na ahawi ng baha. Di ba? Kung may Diyos na itinaas ni Moses na lumalaban sa Amalekita, si Moses upang manalo sa labanan, itaas mo yung pananampalataya mo, mananalo ka laban sa bagyong yan. Yun ang katotohanan. Kasi yun po ang sinasabi sa atin ng Diyos. Yung pag-asa mo buhay, yung pag-asa mo lalo nagpapatuloy ng pagbabago ng buhay mo. Dati, takot na takot ka na no? Kung lakas ng bagyo, kailangan anong gagawin natin? Di ba? Ganun tayo eh. Pero dahil may pag-asa kang buhay, yan ang nagpapabago sa'yo. Calm ka lang. Payapa ka. Nakakatuloy ko ba ng mahimbing? Nakapagkakapi ka pa. Kasi yun ang katotohanan, nagbibigay sa iyo ng kapayapaan yung mga bagay na yan. Kasi nga may solusyon at planado yan ng ating Panginoon. Ang tanong lang sa atin, ina-apply po ba natin? Kasi at the end of the day, ang ganda, Pastor, ang ganda na sinabi mo. Ang tanong, na-apply po ba natin? Kasi yun ang mahalaga. Narinig mo yung salita ng Panginoon, i-apply mo to. Yun ang kagandahan ng pag-asang meron tayo. Kasi may application. Ang tanong na lang, ina-apply po ba natin to? Inaangkin po ba natin to? O pinapamuhay po ba natin to? Kasi kung alam mo, may solusyon ng Diyos sa lahat, lalong-lalo po sa ating kasalanan, hindi tayo mangangamba. Hindi po tayo matatakot. Dahil ang pananampalataya ay angkop na solusyon sa kasalanan. Ano po sabi sa Hebreo 11:24 hanggang 26? Dahil sa pananampalataya ng malaki na si Moses ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesang anak ng Faraon. Mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na diraranas ng bayan ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan dulot ng kasalanan. Itinuring niya mas mahalagang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpalang inaasam niya. Yung faith po ang kailangan po natin, mga tao. Di ba sabi nga ng Panginoon, without faith, you cannot please God. Hindi malulugod ang Diyos. Kaya yung pananampalatayang meron ka at pananampalatayang backup pa ng buhay na pag-asa mula sa Panginoon, I tell you. Kaya nga sabi ko, yung nahihirapan, babahain daw. Okay, bakit? Alam mo kasi, na meron kang inaasam na masigit pa doon sa iniisip mo. Alam mo na may darating na gantimpala na higit. Kung ang bahay mo dito, binabaha, tuwing umuulan, binabaha, na akala mo, babaksakan ng anong mga bagay na pwedeng magiba. I tell you, sabi ng Panginoon, di ba sabi nga doon sa last message, may hinandang alin, na bahay sa iyo ang Panginoon. Ang bahay doon, sabi nga daw, ang gate daw doon, perlas eh. Kaya nakakita ng peras, pag nakakita ng peras, bilog lang, maliit. Yun, gate, gaano kalaking oyster ang para maglabas ng ganong kalaking perlas? Diba? Yun ang hinda. Tapos daw, ang kalsada daw nating gold, pero transparent. Ang ganda nung saka nakakita ng gold na parang ganon. Lalo pa ang bahay mo. Kaya sabi nga ng Panginoon, kung kayo naghihirap dito, nung kayo binabaan, nililindol, sabi sa yung Panginoon, sabi nga ni Moses, pinagpalit niya anumang gantimpa, anumang kasiyahan ng mundo. Kasi kasiyahan ng mundong ito, dulot ito kasalanan. Kaya yung gantimpalang inaasam mo na ibibigay sa iyo ng Diyos, I tell you,
Isipin muna yung pinakamagandang bahay na iniisip mo, nakita mo. Yung pinakamagaling na arkitekto, engineer na magtatayo. Isipin muna yon. Higit pa doon ang ibibigay sa iyo ni Lord. Kasi yun ang ibinibigay sa atin ng pang-inaasan. Sabi nga ni Moses Si Moses pa, anak, prinsipe. Ano nga sa doon? Engineering, magaling siya eh. Pero sabi niya, hindi. Kailangan kong anumang paghihirap. Kaya tayo bilang mananampalataya, anumang paghihirap na meron tayo ngayon, it doesn't mean diyan ka na. No. Yan ay ginagamit ng Diyos yung paghihirap na yan upang patungo ka doon saan? Sa bagay na itinadhana sa iyo ng Diyos. Yung alin gantimpalang inaasam mo na higit pa sa kayang ibigay ng mundong ito. Kaya yun ang nagpapatuloy sa atin sa pagbabago. Ang pananampalataya sa Diyos ang solusyon laban sa paghihirap ng ating nararanasan. Kaya nga, nakakaranas kayo ng mga paghihirap, gamitin mo yung faith mo. Sabi mo sa katabi mo, nakakalimutan mong gamitin ang faith mo. Kasi yun ang katotohanan. Ano po sabi dito sa Hebreo 11:36-37? Ang iba na may dumanas ng mga panlalait at paghahagupit dahil sa pananampalataya nila. At ang iba'y kinadena at ibinalanggo. May iba namang pinagbabato hanggang mamatay. May mga nilagari hanggang sa mahati ang katawan nila. At meron din pinatay sa espada. Ang ilan sa kanilang nagdamit lang ng balat ng tupa at kambing, naranasan lang ng maghikahos, usigin at apihin. Dahil sa pananampalataya. Tayo umulan lang. Ayoko na mag-church. Bakit? Baha. Wala pang patayan na nangyayari. Hindi pa nahati yung katawan. Si Isaiah po yung nilagari yung katawan. Di ba? Asan yung faith? Sarap matulog, pastor. Hindi ka pa nilalaan, hinahagupit noon. Hinagupit ka pa lang na antok at saka lamig. Nakita natin, gamitin mo yung faith mo. Ay palakpakan natin ng Panginoon sapagkat hindi kayo nagpatinag. Ginamit niyo yung faith niyo. Bakit? Kasi nga, yan ang kaaway. Inaalipusta ka na, No. Ano na yan? Hindi pa nga sabi ko sa inyo, hindi pa yung buhay ang pinag-uusapan dito eh. Di ba, naikwento ko na sa inyo? Di ba, yung sa isang church, may pumasok mga naka-Armalite, naka-shotgun, mga AK-47, sabing ganon. O sino lahat dito mga sumasampalataya sa Diyos? Ditang sila. Ang mga sumasampalataya, lumabas na. Ang di sumasampalataya, lumabas na. Dilabas sila. Takot sila, papatayin eh. O yung mga naiwan. Very good kayo. Pinatunayan niyo yung faith. Doon makikita yung faith natin pag pinag-uusapan na yung buhay sa buhay na no? Pinag-uusapan niya pag naghihirap, naghihikahos ka na, yung faith Kaya sabi ng Panginoon, hindi yan ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Maging ang kamatayan, maging ang anghel, maging ang paghihirap o mga unos sa buhay mo, hindi kayang alisin ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya yung faith natin, ganun dapat Kahit anuman ang nangyayari sa atin, may pag-asa dahil may plano ang Diyos na ito'y nakalulugod sa Kanya. Yung mga paghihirap pala, nakakalugod sa Kanya. Parang sa kaisipan na hindi mananampalataya, pastor, may sayad ka. Kasi paghihirap, mga pagsubok, ayaw natin yan Pero sa Panginoon, meron yang kaluguran sa Kanya. Ano sabi sa Hebreo 39:40, 11:39:40? Lahat ng mga taong ito'y kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit hindi muna nila natanggap ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais siya makasama nila tayo kapag tinupad niya ang pinangako niya sa kanila. Ano ibig sabihin? Na kahit tayo nakakaranas ng mga pagsubok, akala niyo ba walang plano ang Diyos? May plano ang Diyos sa atin. Kasi minsan nga, di ba, pag tayo naghihirapan na, Kristiyano ba talaga ako? Ba't ako nakakaranas ng ganito? Ba't ako nakakaranas ng kalungkutan? Ba't ako nakakaranas ng paghihirap, pagtitiis? Hindi mo ba alam, nung una pa lang na ikinilikha ng Diyos, sabi ng Panginoon, you are made fearfully and wonderfully made. Ikaw ay nilikha ng Diyos sa wangis niya. Ibig sabihin, nilikha ka niya na may plano sa iyo ang Panginoon. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Sabi ng Panginoon, plans not to prosper you, not to harm you, to give you hope. Bigyan ng pag-asa. Ang nakakalungkot, kaya iba namin nagpapakamatay. Kasi walang pag-asa. Akala na the end na ng road.
Hindi, bago pa lang may plano ang Diyos. Akala mo lang putol na yung kalsada. Hindi, may ginagawa si Lord. Hindi ito ghost project, kundi itinutuloy ng Panginoon. Yung plano sa iyo ng Panginoon. Kasi pag tayo nakakaranas, ganito ba ang buhay Kristiyano? Ganito ba ang mananampalataya? Hindi mo naiintindihan. Ang plano ng Diyos hindi para sa lupa. Ang plano ng Diyos hinanda doon para sa langit dahil yun ang tahanan natin mga sumasampalataya sa Kanya. Kasi yun ang plano ng Diyos. Kung may plano ka maganda, mahigit na mas maganda ang plano sa iyo ng Diyos. Kasi madalas tayo ganun Ganda-ganda ng plano ko. Pero hindi. Kasi mas maganda ang plano ng Diyos. Naniniwala kayo mas maganda ang plano ng Diyos? Lalong-lalo na yung layunin ng Diyos ay angkop na solusyon sa kasalanan. Kasi yung layunin ng Diyos, ayan ang bibigay din sa atin ng pag-asa. Bakit? Tanong yung mga kabataan nagpapakamatay. Hindi nila alam yung layunin nila. Kahit matatanda, ba't sinisira nila ang buhay nila? Kasi akala nila yung buhay nila ganun na lang. Wala na pagbabago. Hindi. May layunin ng Diyos sa'yo. Kaya nga tayo habang nabubuhay, may layunin sa'yo yung Diyos. May pag-asa, di ba? May kasabihan. Hanggat may buhay, may... Hindi, pagmamahal. Hindi, pag-asa po. Di ba yung ganon? Kasi nga, buhay kayo, may pag-asa. Ano po sabi dito sa Hebreo 12:1-2? Sa makatuwid, dahil napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Sabi, marami tayo nagpapatotoo na ang kabutihan ng pananampalataya sa buhay ng tao. Sabi, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ano ba yung hadlang na to? Lack of faith, sin. At buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbong itinakda ng Diyos para sa atin. May kanya-kanya po tayong layunin na ibinigay sa iyo ang Diyos. May kanya-kanya tayong layunin. Sabi dito, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahan naghihintay sa Kanya at ngayon ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. Alam niyo po ba, pag ang isang tao na wala ng layunin o purpose ng buhay niya, huwag mo nang asahan na magiging mabuti ang buhay niya. Kasi nga, wala siyang alam eh. Ang buhay ko, ganito pala, sirain ko lang buhay ko, magpakamatay na lang ako, gawin ko yung gusto ko sa buhay ko. Eh pag ginawa mo yun, lalo na't makasarili ka, masisira ang buhay mo. Kaya nga nung namatay si Kristo, muli niya ibinalik yung layunin na yun. Na ang Diyos ang magdetermina sa buhay ng tao. Hindi na ikaw. Kaya nung pag tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. Kaya ibig sabihin, sino dapat ang nabubuhay sa atin? Ang nagdidesisyon, ang Diyos na. Kaya yung panahon na yon, nangyari na dapat natin ibigay ang ating buhay, lalong-lalo na kung anong layunin sa iyo ng Diyos, dapat alam mo yun. Layunin ng Diyos. At ang kopya na nagbibigay sa atin na lalo tayong magkaroon ng pag-asa. Ay, hindi. Hindi maganda nangyayari sa buhay mo. Hindi, may layunin sa akin ng Diyos. May plano sa akin ng Diyos. Hindi ko sisirain. Hindi ako lalayo doon sa alignment ng layunin ng Diyos. Kasi ako, katulad po ako noon. Nung nalaman ko na, may layunin pala sa akin ng Diyos, hindi lang pala ako magiinom o mga bulsod sa akin, gusto pala ng Diyos na gamitin ako. Sino naniniwalang gusto kang gamitin ng Diyos sa iba? Layunin ng Diyos yun. Matthew 28:19. Kaya nga kung alam mo yun, hindi ko sisirain to. Bakit? Anak ako ng Diyos. Plano ko, plano ng Diyos. Hindi plano ko. Layunin ko. Layunin niya. Iisa kami. Nakikipag-isa ako sa Panginoon. Sa bawat ginagawa ko, isa ko ang Panginoon. Kaya kahit ako yung nakakaharap ng mga nakakaranas ng mga pagsubok o mahirap sa buhay, hindi ko ako lalayo sa layunin ng Diyos. Kaya nagbabago ka, hindi mo napapansin? Because of the purpose of the Lord. Ay, nakakaya sa aking kapatid sa pananampalataya. Kasi nakikita nila ako, hindi ako nagbabago. Hindi ito layunin ng Diyos. Kaya nakikita natin, kahit sa mga mahirap na panahon, tayo po'y binabago ng Diyos. Lalo pong ipinapakita ng Diyos na kahit ang ating Panginoon Yesus ay tiniis ang lahat para makasama lang tayo lahat. Kung si Lord itiniis yun, bakit hindi tayo magtitiis? Kung alam mo, yung pagtitiis mo sa mahirap na panahon, ang magiging resulta naman nito ay buhay na walang hanggan. Ang resulta nito ay mapalugod mo ang Panginoon dahil nababago ang buhay mo, ba't di mo gagawin?
Si Jesus tiniis niya dahil nakikita ka niya, ikaw, tayong lahat. Nung siya'y nakapako sa krus, hindi niya tinignan yung kalalagayan niya, yung kahirapan na kanya nararanasan yun, nakapako siya, uhaw na uhaw. Ang kanya nasa isip, yung layunin ng Diyos Ama, ay maisakatuparan upang kaligtasan ay maibigay sa ating lahat. Kaya, ano man yung tinitiis natin, isipin mo, Lord, kung ikaw nga namatay para sa akin, hindi pa pinag-uusapan ng buhay dito, mamamatay ako. Hindi naman pa yun eh. Ang pinag-uusapan dito, mainit, Lord. Baha, Lord. Ano dito, kailangan sumunod, tigilan ko yung mga bisyo ko, tanggalin ko. Yung pa lang pinag-uusapan, hindi pa yung buhay dito, ba't hindi pa natin magawa? Hindi kaya natin magtiis. Kasi nga, si Lord ibinigay ang lahat para sa atin upang magkaroon tayo ng kaginhawahan at kapayapaan. At sa darating ng panahon, ayan ang magbibigay kaluwalhatian sa atin lahat. O ang pangalawa na point ay gusto nang ibigay sa atin ng Panginoon para magpatuloy ang ating pagbabago kahit sa panahon ng mahirap na panahon. Ano sabi? Ituon ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos. Ano po, bakit mahalaga po ito? Kung may angkop ng solusyon ng Panginoon sa ating mga problema, lalo sa kasalanan, hindi natapos doon. Yung pagbabago ng ating buhay, hindi po natin kaya mag-isa. Kailangan po natin ng biyaya ng Diyos. Hindi nyo napansin, marami dito, gusto ko na mabago, pero hindi nangyayari. Bakit? Kasi sa sarili mong kakayahan eh. Sa sarili mong kagustuhan at alam mong talino, hindi. Ano po sabi sa 1 Pedro 1:13? Kaya ihanda nyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Yung biyayang iyan ay mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo nababago because of the grace of God. At lalo pang magkakaroon pa ng sakatuparan yung kabuuan ng ating pagbabago pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag ako'y nakaharap nyo na, doon yung mararanasan ng walang hanggang kapahingahan. Di ba tayo dito, pagod na pagod tayo. Ang dami nating, Lord, kailan ko ba mararanasan ang kapahingahan? Na kung saan, pag nakaupo ako sa tahanan, sa langit, kukuya-kuya, na lang ako. Sasabihin mo, this is life. Kasi yun ang hindada sa ating kapayapaan. Kasi dito sa atin, di ba, gusto ko magpahinga, nagpunta ng beach, nagpunta ng mga lalong napagod. Si Lord, pag binigyan ka ng kapahingahan, sabi nga ng Panginoon, lahat na nabibigatan, ibigay niyo sa akin, nabibigyan ko ka ng kapahingahan. Ang kapahingahan ito, hindi ibang-iba sa mundo. Kasi bakit? Ang mananampalataya, kaya sabi ko sa inyo kahit may malakas na bagyo, signal number 5 nakangiti, nakatawa nagwa-worship pa kay Lord Kasi nga iba yung kapayapaan bigay ng Diyos Iba yung, Lord, alam ko, ililigtas mo ko. Yun ang pag-asa na meron tayo. Hindi na kailangan natin ng mahusay na arkitekto. Kailangan natin ng magaling na engineer upang matibay ang ating may nabalitaan ko Hindi pa natitirian ang gandang bahay sa Cebu yata yun. Bumaksak. Ng baha, nag-landslide. Di ba? Ano sinasabi ng Panginoon? Kapag hindi ako ang pundasyon nyo, lahat ng bagay sa buhay mo, guguho. Mawawala, magwawash out. Pero ang taong sumasampalataya at buhay ang pag-asa sa akin, dumaan man ng malakas na bagyo, dumaan man ng 1,000 kamatayan sa iyo, nakatayo ka dahil ang pag-asa mo ay nasa akin, sabi ng Panginoon. Kaya patuloy tayo sa pag-asa at sa pagbiyaya ng Panginoon. Nakatuon tayo sa magagawang kapangyarihan ng Diyos. Huwag po tayo umasa sa biyaya ng Diyos na tayo nakatuon sa magagawa ni Lord. Ako nangyari po sa akin, Lord, hindi ko kaya mabago. Sabi ni Lord, steady ka lang. Ako bahala. Di kapangyarihan ng Diyos ang kumilos. Kaya maraming Kristiyano hindi nababago. Bakit? Pinipilit nila mabago by their own strength and wisdom. Pero ano nangyari? Bakit ganito? Hindi pa rin mabago. Kasi yung kapangyarihan mo, lakas mo ginagamit mo. Pero pag umasa ka sa biyaya ng Panginoon, walang imposible. Kaya sabi ni Apostol Paul, yung mga bagay na mabuti yung gusto kong gawin pero hindi ko nagagawa. Para may kanta yan, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Di ba ganyan? Kasi nga, hindi umaasa sa biyaya ng Diyos. Kaya pag tayo po'y nakakaranas sa mga pagsubok o mahirap na panahon, umasa ka sa biyaya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, umasa ka sa biyaya ng Diyos. Totoo po yan, sa biyaya ng Diyos.
Kaya ituon natin ang ating isipan sa katotohanan. Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa iyo? Ano ba yung sinasabi ng salita sa iyo ng Diyos? Ano ba ang sinasabi ng faith mo sa ating Panginoon? Kaya meron tayong T principle eh. Ano yung T principle? Ito yung T. Sabihin, kung ano yung iniisip mo, yan ang magiging emotion mo. Yan ang magiging emotion mo, yan ang magiging action mo. Kung iniisip mo na hindi mo kaya mabago, na iniisip mo na puno ka ng takot, anong nangyayari? Emotion mo. Aligaga, ano kaya mangyayari? Ayan, nagiging action mo na ngayon. Di po ba? Pero pag ang iniisip mo, may pag-asa mula sa Diyos, ano magiging emotion mo? Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ganito ba? At ang action mo, hindi ka matatakot, hindi ka magiging aligaga, kundi meron kang kapahingahan, meron kang kagalakan sa panahon na mahirap na panahon, maging sa buhay mo ngayon. Hindi ko kaya mabago. Di ba? Sabi mo, hindi mo talaga kaya. Ang nagiging emosyon mo, hinang-hina ka. Ganito na buhay ko, nawawalan ka ng pag-asa. Kaya action mo, sisirain mo na lang ang buhay mo. Pag iniisip mo na may Diyos ka, na may pag-asa, ano magiging emosyon mo? Punong-puno ka ng kaligayaan, punong-puno ka ng kagalakan. At ang iyong magiging action sa panahon ng pagsubok, kaya mong tumayo at harapin ito dahil may tagumpay mula sa katotohanan at salita ng Panginoon. Kaya maganda pag iniisip, kaya hindi din maganda yung yung positive thinking. Ano yung positive thinking? Nasa building ka, positive thinking. Ay, hindi ako mahuhulog, hindi masakit pag nahulog. Hindi ako mahuhulog, hindi masakit. Positive thinking eh. Nung nahulog, namatay. O, di ba? Kaya dapat meron tayong right thinking. Alam mo, mamamatay ka eh. Positive thinking. Kung alam mo yung tama sa katotohanan, yun ang gawin mo. Hindi lahat ng positive thinking nakakabuti po Kasi katulad niya, positive. Alam mo baha, positive, hindi ako malulunod, lampas tao. Pumunta ka pa. Kaya may katotohanan, may karunungan sa salita ng Diyos. Kung alam na alam mo, ang sinasabi ng Panginoon, ano sabi dito sa Kawikaan 23:7a, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay ganun siya. Kung ano yung iniisip mo, mababatiin mo sa sarili, ganun mangyayari sa'yo. Kapag iniisip mo, puno ka ng pag-asa mula sa Panginoon, sabi ko sa'yo, magtatagumpay ka, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi yun ang iniisip mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ituon mo ang iyong pag-iisip sa akin. Yun ang sandigan ng iyong pananampalataya mula ngayon hanggang sa katapusan. Hindi lang sa panahon ng pagsubok, sa lahat ng panahon ng iyong buhay, ituon mo ang iyong isip sa iyong pananampalataya. Kasi alam ng Panginoon, ang mundong ito ay hindi para sa atin, hindi tayo itinalaga dito. Itinalaga tayo ng Diyos na makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ayaw niya ang mga tao yung maparusahan. Pero nga may free will tayo, kaya nasa atin ang pamimili. Kung pipiliin mo na sumunod o hindi. Pero I tell you, pinili ka ng Diyos, inaayawan mo lang. Diba? Ganun ang Panginoon. Kaya dapat may pag-iisip tayo. Ang ating isip ay nakatuon sa interest ng Diyos. Ano ba interest ng Diyos? Dapat doon tayo nakatuon, hindi sa interest mo. Yun ang nagpapalayo sa atin at nawawalan tayo ng pag-asa. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapalakas at nagbabago sa atin. Kaya gusto nating ng Panginoon umasa tayo sa Kanya kasi ito'y nagbibigay ng kalakasan at pagbabago ng ating buhay. Ang sabi dito sa pangalawang Korinto 4:16-18, kaya't kami hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Ito sabi ni Apostol Paul. Ibig sabihin, hindi kami nawawalan ng pag-asa na kahit ang aming katawan hinang-hina na, ang aming katawan ay nagkakasakit na, ang aming buhay parang sira at wala kaming kayamanan na matatagpuan dito o yaman dito. Pero sabi ni Apostol Paul, hindi kami pinanghihinaan, kundi binabago kami ng biyaya ng Diyos araw-araw. Anong ginagamit nila Apostol Paul? Biyaya ng Diyos. Sapagkat hinandya tayo nitong magaan, panandaling kapagitian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Grabe. Yung pag dinadanas natin mga pagsubok, sabi dito, ano sabi? Panandalian lang kapagitian para sa walang hanggan na hindi masukat na kaluwalhatian, walang hanggan at hindi unmeasurable na kaluwalhatian na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ganun tayo siguro sila Apostol Paul, hindi mawalan ng pag-asa at umasa sa biyaya ng Diyos kasi yung biyaya ng Diyos nagpapalakas sa kanila at nagbabago ng kanilang mga buhay. Pwede namang gumibap na si Paul Ayoko na nga, nahihirapan ako dito, ayoko na nga. Ganito lang pa mararanasan, hindi. Kasi yung kanilang thinking nakatuon sa biyaya ng Panginoon na mas higit pa sa inaasahan natin dito sa mundong ito. Ang sabi sa 18,
Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Maliwanag po. Kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya yung biyaya ng Diyos, pag tayo po'y nakatuon dito at sa ating faith, ibig sabihin, walang hanggan ang ating pupuntahan. Kaya pag umasa ka sa pera, umasa ka sa bahay mo, umasa ka sa trabaho mo, di ba yung malungkot? Nawalan ako ng trabaho, magpapakamatay na ako. Anong saysay ng buhay ko? Nawala ang girlfriend ko, ang boyfriend ko. Anong saysay ng buhay ko? Nawala ang mga mahal mo sa buhay. Anong saysay? Hindi. Bakit? Hindi yan ang nakahanda para sa ating lahat, kundi alin? Unmeasurable, nakalwalatian at hindi yung nakikita ng ating mga mata. Yan ang mas magandang pag-ipunan natin. Kaya yung mga ginagawa natin dito, pag-church, di ba? Pwede yun naman ako iwanan eh. Pastor, ikaw na lang dyan. Hindi ganun. Bakit? Kasi yung ating faith ang nagdidikta na lahat ng ginagawa natin patungkol sa ating pananampalataya, merong hindi kayang tumbasan ng pera eh. Hindi kayang tumbasan anumang yaman dito sa mundong ito. Kung ako lang nga di ba? Pwede man ako masayayaman ako eh. Pwede man ako maging kontraktor. Kung natawa kayo, sabing kontraktor ka agad, ganyan kayo. Tatay ko, kontraktor din yun, ng bakal. Oh. Di ba, yung agad natin eh. Pero hindi kasi tayo nakatingin sa nawawala eh. Nakatingin tayo sa ating Panginoon na kung saan kayang ibigay yung pinakamaganda or best para sa ating lahat. Okay? Kaya kung ituon natin ang ating pag-iisip sa Diyos dahil tayo ay nakatago sa katauhan niya. Kaya kung wag tayo nakikita, tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba si Jesus dyan? Tingnan mo. O ba't di kayo makatingin? Baka sabihin ng katabi ko, hindi ako nakikita eh. Di ba? Kasi nga nakatago tayo, kaya pag ikay mananampalataya, anak ka ng Diyos, kaya paghaharap tayo sa huling, sa Revelation, sabi doon, hindi na si Juan o si Pedro o si Juanita ang makikita, kundi si Jesus na ang ating Panginoon. Ang sabi sa Colossus 3:2-3. Ituon ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung dati nating pagkatao, wala na. Yung dating katauhan natin, matatakotin, may bagyo, may mga mahirap na pagsubok, ayaw natin, gusto natin wala na tayo doon. Kundi nakikita na sa atin isang katauhan ng punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng pagbabago sa atin. Bakit? Si Jesus na ang nakikita sa iyong buhay. Hindi napansin yun? Ba't lalang gumaganda at nagiging guwapo ang mga Kristiyano? Para ayaw nyo maniwala. Pastor, hindi ko nakikita sa'yo. Ano, bakit? Kasi nga nakatago na tayo, kaya hindi nyo papasin, nagniningning. Hindi naman kayo nagugluta. Nagugluta ba kayo? Hindi naman. Dahil sa presensya ng Diyos, kaya yung kaningningan, nakatago kayo doon sa kaningningan ng Diyos na meron kayo sa buhay nyo. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya hindi napapansin, pag sinasabihan kayo, nag-abroad, nagpa-salon ba kayo? Nagpa-derma ba kayo? Bakit hindi? Diyos lang yan. Presensya lang ng Diyos yan. Amen? Yun ang nagbibigay sa akin. Kasi natatago tayo sa katauhan ng ating. Ibig sabihin, pag natatago ka, ibig sabihin, nakikita sa'yo yung galawan ni Yeso Kristo. Yun dapat na nakikita, hindi yung mga bagay na hindi kaparaanan at kilos ng ating Panginoon. Kapag si Jesus ang ating buhay, maluluwalhati tayo tulad niya. Yun ang maganda. Pag mag-glorify si Lord, kasama ka doon. Kaya ang gusto ng Panginoon, kahit sa pagsubok, nababago ka. Bakit? Sa ngayon, nahihirapan ka. Pero habang panahon tumatagal, mag-glorify ka kasama ng Panginoon. Maluluwalhati ka. Ang sabi dito, sa Colossus 3:4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ito na, pag bumalik na ang ating Panginoon Kristo, mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. Kapag si Lord ay ginoglorify na ng buong mundo, lahat ng sumasampalataya sa Kanya, i-glorify na kasama ng Panginoon. Hindi Kanya kukutsain o bibigyan ng kaparusahan, kundi lahat ng sumasampalataya, ang lahat ng may pag-asa sa Panginoon, kasama niya itataas at bibigyan ng karangalan at kaluwalhatian na tinanggap ng ating Panginoong Jesus. Hindi kasama ka dun sa husgahan. Ano nangyari? Kasi rebelde ka eh. Wala. Tayo nga daw sa Bible, tayo ang husga sa mga hindi mananampalataya. Grabe, no? Kayo magtaka.
Huwag kayong mainggit, huwag kayong matakot o sumama ng loob pag may umaano sa inyong ibang tao na, ay, kayo ba Christian? Huwag kayong mag-alala. May panahon din po sila. Kasi yung panahon na yon, iyahayag ng Diyos. Darating ang panahon, pag pinaglaban mo yung pananampalataya mo, lalo na yung pagbabago ng buhay mo, sabi ng Panginoon, kasama kita sa lukalwalatian na tatanggapin ko. Amen? Hindi ka ikahihiya ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos sa atin, ang ating bagong pagkakilanlan. Sino mga anak ng Diyos? Sino po dito mga anak ng Diyos? Lagi kayo inuulit po yan. Bakit? Kasi minsan nakakalimutan natin eh. Anak pala ako ng Diyos, hindi halata. Yun lang ang problema. Ano po sinasabi dito? Kasi po yung biyaya ng Diyos, yun ang nagpabago sa iyong katauhan. Ano sabi dito sa 1 Pedro 1:14 hanggang 16? Tulad ng mga masunuring mga anak, sino yung mga masunuring anak? Huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal lang inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ang ating pagkakilanlan, hindi po base yan sa nararanasan mo ngayon. Hindi yan base yan sa iyong pagsubok na nararanasan mo o sitwasyon mo ngayon. Hindi yan ang identity mo. Unang identity mo, alin? Masunurin kang anak. The book of Ezekiel, sabi noon, bibigyan kita ng pusong masunurin. Pusong hindi bato, kundi pusong laman. Yung puso na meron ka ngayon, masunurin. Ano yung masunurin na yon? Sa panahon ng pagsubok, hindi yan magiging dahilan upang hindi ako magpatuloy sa pagbabago. Susunod at susunod ako sa Panginoon dahil yan ang identity ko, yan ang aking pagkatao. Kaya nga minsan nakakalungkot, I am Christian, pero hindi nakikita sa kanila kasi ang disenyo o pagkakilala ng isang Kristiyano ay masunuring anak. Eh bakit hindi ka sumusunod? Kaya yung mo nakikita na, bakit hindi ka nagbabago? Bakit? Kasi nga, hindi ka masunurin. Iba yung identity mo. Kaya yung dati identity mo na ikay matatakutin, hindi na. Conqueror ka na. Dati hindi ka umaasa sa Diyos, hindi na. Umaasa ka na sa Diyos. Dati wala kang pananampalataya, ngayon may pananampalataya ka na. Kasi yung pagkakilanlan ay binago ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, ako dati ako Elmer Lasengo eh. Ngayon hindi na. Siguro, sasabihin sa akin nila, Liga Elmer, nalingkod ko. Mga ganun na. Kasi iniba rin pagkakilanlan mo. Ay, ate si Juan, dati matulugin yan. Ay, hindi. Laging gising. Saan nakikinig sa akin. Iniibig niya yung identity mo. O dati isa kang marites, hindi na ka na marites. O yung pagsasalita mo ngayon, pagbabahagi na ng salita ng Diyos, yun na ang tawag sa iyo ng Diyos. Nakita yung, wala na yung dating pagkatao, iniba na yan, yung identity natin. Iniba ng Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon. Ano ba tayo noon? Dapat intindihan na tayo noon ay sa Ephesians 2:2, namumuhay kayo dati sa kasalanan gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng pinuno ng mga espiritu nagahari sa mundo, at siya ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yan ang dati nating identity. Ayaw natin sumunod sa Diyos. Pero tayo, ang identity natin ngayon ay masunuring anak. Kaya ngayon, kahit anumang mangyari, susunod ka at mababago ang buhay mo. Wala sa sitwasyon, wala sa nararanasan mo ngayon, kundi ano yung identity mo. Kasi ako mo, talaga totoo. Sabihin ko sa inyo, identity ko, ayoko naman ganito. Boring. Walang kantahan, boring. Walang inuman, boring. Pero sabi ni Lord, hindi yan ang identity mo eh. Di ba kawangis kita? Ito ang identity mo. Hindi napapansin yon? Dati identity mo, pag linggo, nasa mall ka, may sale. Yung mga kabataan, wala rin, nasa mga kabataan din, kaibigan nila. Kasi iniba nga yung identity mo, yung pagkakakilanlan, para mag-glorify si Lord, hindi ang sarili mo. Ay, nakikita natin dito, tayo ay masunurin na. Tayo ay sumusunod na sa Panginoon. Dati, hindi tayo sumusunod. Pero ngayon, tayo ay sumusunod na sa Panginoon. Pero may bago na tayong identity, kaya dapat nakikita yon sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, masunurin ka ba? Ano yung mga kabataan? Masunurin ka ba? Mga nag-aaring ng mga kabataan. Masunurin ka ba? Kasi may mga, wait lang. Di ba ako tapos sa laro? Tatapusin ko muna yung laro. Ang mga anak ng Diyos ay masunurin. Amen? Iba na tayo. May pag-asa tayo. Dahil tayo ay na kay Kristo. May pag-asa tayo. Wala na tayong sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi sa biyaya ng Panginoon. Dito tayo magtatapos sa Roma 6:14. Sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan. Dahil wala na kayo sa ilalim na kautusan,
kundi nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ano niyo po? Hindi ko po sasabihin sa inyo, ang pagiging Kristiyano hindi makakaranas ng mga pagsubok o mahirap na panahon, magiging sinungaling po ako. Kasi po, ang sinasabi ng Bible, mararanasan niyo po yan. Mararanasan lahat yan. Hindi niyo napansin, kung ikay naging Kristiyano, parang lumabi lalo ang paghihirap mo tsaka mga pagsubok mo. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Bakit? Kasi pinahintulutan ni Lord yan upang umasa ka sa biyaya ng Panginoon. At yung mga paghihirap na nararanasan mo, ginagamit ni Lord upang patuloy kang mabago, hanggang sa maging kaluwalhatian ng Diyos makita sa iyo. Kaya nga, sa panahon na mahihirap na panahon, ang buhay na pag-asa ay nagbabago ng buhay natin. Amen? Amen. Tayo po lahat ay manalangin. So bow your head and close your eyes. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon. Sapagkat tunay nga po, Lord, hindi yung aming nararanasan ngayon, yung aming problema ngayon, pagsubok na meron kami ngayon, o maging sa future, Lord, hindi po yan magdidetermina kung sino kami. Hindi po yan na magbibigay sa amin ng pagbaksak o paglugmok, kundi Lord, ito ang magiging daan, yung mga mahihirap na panahon na lalo kami sumampalataya sa inyo. Magkaroon kami ng buhay na pag-asa. At ang buhay na pag-asang yan ang maging daan upang mapatuloy kami sa pagbabago. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi kami mawalan ng pag-asa, kundi Lord, lagi kami nakatuon ng aming isipan sa inyo, sandigan ng aming pananampalataya mula ngayon at magpasawalang hanggan. Sapagkat darating ang panahon, Panginoon, pag umasa kami sa biyaya mo, tunay na mahayag ang kaluwalhatiang itinalag niyo para sa aming lahat. Lord, bigyan niyo po kami ng pananampalatayang hindi natitinag. Bigyan niyo po kami ng pagsunod, Panginoon, bilang mga anak mo. At bigyan niyo po kami ng tunay na umaasa sa biyaya mo. Sapagkat inaamin namin, Panginoon, hindi namin kaya unless tutulungan mo kami at ang kapangyarihan mo ang kikilos sa amin, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng Panginoon sa pagkakataon.